Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa sementadong kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa loob ng isang company clinic, kilala si Vic bilang isang matapang at mapanakot na senior nurse. Palagi siyang nagmamalaki sa kanyang posisyon at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang apihin ng mga bagong nurse na kinukuha. Ano ba yan? Batang nurse? Sambit ni Vic sa isang bagong nurse na si Lara. Hindi mo pa alam kung paano magtrabaho ng maayos? Sir Vic, hindi po ako makapag-shift ng maayos dahil lagi po akong pinagbabawalang humingi ng tulong. Reklamo ni Lara na nagtataka kung bakit palaging pinapaboran ni Vic ang ibang mga nurse kaysa sa kanya. Sa kabila ng kanyang paninindigan, napag-isipan ni Lara na konsultahin ang kanilang supervisor. Sir, bakit palaging ganito ang tratong ibinibigay sa akin ni Sir Vic? Tanong niya. Napangiti ang supervisor. Alam mo ba Lara, hindi dapat ganito ang ating scheduling. Dapat balanse ang pagtatakda ng oras para sa lahat ng mga nurse. Paliwanag nito. Isang araw, habang naglilinis sa kwarto, nadagpuan ni Lara ang isang dokumento na nagpapatunay na ginawang garantor ni Vic ang pangalan niya sa isang malaking loan sa isang loan shark company. Sir Vic, ano pong ibig sabihin nito? Tanong ni Lara nang tanungin niya si Vic tungkol dito. Tanga, ginamit ko ang pangalan mo para makairam ng pera. Sagot ni Vic nang walang kahihiyan. Isa kang walang silbi na nurse, hindi ka dapat nandito. Galit at nalulungkot, nagpa siya na lamang si Lara na idulog si Vic sa kanilang supervisor. Matapos ang isang masusing investigasyon, natuklasan na may iba pang maling gawain si Vic tulad ng pagtatrabaho ng hindi tama at pang-aapi sa mga kapwa nila nurse. Sa huli, naparusahan na nga itong si Vic at isinuspindi mula sa trabaho dahil sa kanyang mga labag sa etika ng profesionalismo. Si Lara, bagaman nagdaan sa mga pagsubok, ay patuloy na nagtatagumpay sa kanyang karera bilang isang nurse. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.